Amen. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. I hope that you were blessed with our singing of our praise and worship to God. Okay, kami po ay naramdaman namin ang presensya ng Panginoon kahit po ang kaharap namin dito ay yung camera lang. Ramdam na ramdam po namin kasi sabi nga po, ang totoong pagpupuri sa ating Panginoon hindi sa lugar, kundi nasa puso mo at nasa isip mo. Kung ito ay gagawin mong totoo sa puso at isip mo, kahit nasaan ka, pwede mong pupurihan ang ating Panginoon. Amen? Kaya naman po, kami po ay tuwang-tuwa at kasama na naman po namin kayo ngayon. And I hope that excited din po kayo at masaya din po kayo makasama namin sa umagang ito. Okay? Kaya naman bago tayo mag-start, let us pray. And salamat nga pala, Kuya John at Ate Cyril, sa napakagandang opening at welcome at pag-introduce sa word, maging ating opening prayer. At syempre po, ako po kayo Nina, habang, teka lang, mainit eh. Pinagmamasdan ko po yung aking mga magulang. Nakakatuwa po kasi after so many years, nagkasama po ulit sila at sila yung nagli-lead ng worship. Kasi ang tagal na po nilang hindi ginagawa yon. Kaya nakakatuwa pong tingnan. Okay? At ngayon naman po, bago tayo mag-start, syempre let's pray po muna. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Father God, good morning po sa inyo, Panginoon. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. And Lord, we want to thank you, God. We want to glorify and exalt your holy name sa buhay namin ngayong umagang ito. Salamat, O Diyos, sa paggising niyo po sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagbigay niyo sa amin ng panibagong buhay, Panginoon, ng lakas, ng hilinga, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa isa na naman pong pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin para mabuhay at maranasan ang kabutihan niyo, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. At kayo po ay naging mabuti sa amin at iningatan niyo kami sa aming pagtulog at walang nangyaring masama sa amin. At kami po, Lord God, ay nagising ngayong umaga. At Lord, as we gather today online, Lord, to hear your word, to sing our praises to you and to pray to you, Father God. I pray, Panginoon, kayo po muli ang patuloy na kumilos, O God, at pumagitna sa buhay namin, sa mga tahanan namin, maging sa live streaming namin, Father God. I pray, Jesus, for you to continue to move in our hearts, O God, to touch our hearts, touch our minds, touch our spirit, Panginoon, sa gayon, Lord God, magbukas po ang bawat isa, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. At Lord, ano man maririnig namin, Panginoon, ito po, Lord God, ay magiging magsisilbing encouragement, Panginoon, magsisilbing kalakasan, Panginoon, magsisilbing challenge, O God, and reminder, Panginoon, sa amin na kami, Lord God, ay may misyon at kailangan namin itong gawin at sundin dahil ito ang utos nyo at ito ang kalooban nyo at dito kayo malulugod, Panginoon. And Lord, just use me, O God. Forgive me for every sin, every thought, every word, at every deed, Panginoon, na aking ginawa, Panginoon. Forgive me, Lord God. And just, Lord, make me broken before you and just make me your vessel, Panginoon, of your word and of your love and of your power today, Father God. Let the words that I will speak, Lord God, speak through the hearts of everyone, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, ay magkaroon itong ng kapangyarihan, Lord God, magbunga ito ng maganda, ng malago, Lord, at ito ay tatanim ng malalim sa kanilang mga puso at magbibigay ito ng pagbabago sa bawat isa, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala, maging ang gamit namin, Lord, kayo po ang humawak, Panginoon. Lord God, ay binabalik ko sa inyo pinakamatas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alright. So, ngayong umaga mga kapatid, kung ready na po kayo, kung naka-ready na po ang Bible nyo, ang ballpen at notebook nyo, then please open your Bibles with me in the book of Acts. Okay? Acts 1 verse 8. Okay? At kung ready na po kayo, ay sabay-sabay po nating basahin ito. Okay. Medyo malamig po dito sa lugar namin. Okay, ready na po kayo? Okay, if you're ready, then please read it with me. Okay, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Okay? Ngayon po, kung nagtataka kayo kung ano ang title natin sa umagang ito, na-post na po namin yung kagabi. Kaya po sa mga nakita nyo, alam nyo na po yan. But, for the purposes of this
service today. Ang title po natin, sana maging successful po ito, may plinano kaming gawin. Kaya sana magawa ito ni Ate Daan ng mahusay. Okay, kasi nung mga nakaraan wala kaming ganito eh. Pero ito, gagawin namin para sa kasiyahan nyo. Okay, ang title natin for today, Your Mission, Should You Choose to Accept It? Ito po ang pinaka-famous na linya sa isang palabas na pinagbibidahan ko. Hindi, joke lang. Okay, ulitin ko. Your mission, should you choose to accept it, is to win souls and make disciples and be an unstoppable Christian. So it is, go. Amen. So yun, nakita niyo po yun. Ganda, di ba? Okay. Kahit pa paano may nagawa ko kaming effects. Kasi may hinanda po ako kagabi, kaya lang nagloko yung dapat nagagamitin naming desktop ngayon. Yung dati pa pong desktop, medyo luma na rin. So balik kami sa laptop. Nasa desktop ko po yung desktop po yung hinanda kong intro. Okay? But anyway, praise God pa rin dahil kahit pa paano na itawid po namin. So si Lord na pang bahala. Okay. At bago po tayo magpatuloy, syempre gusto ko lang po din, kasi kung naalala niyo po ang message ko last second Sundays, Mission Possible. Okay? So this Sunday, ang message natin is Mission Unstoppable. Kung ang Diyos natin ay kayang gawing posible ang mission mo, kaya mong gawing posible yan sa buhay mo, syempre kailangan kung ikaw ay isang Kristiyano na naglilingkod sa isang Diyos ng imposible, then you should be an unstoppable Christian. Walang dapat pipigil sa'yo sa paggawa mo ng mission mo, sa paggawa mo ng mabuti, sa paggawa mo ng tungkulin mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Okay, pero syempre, bago yan, gusto ko lang din po linawin kasi baka na may mausap po sa akin nung itong mga nakaraan. Tama naman. Pero lilinawin ko po ngayon kasi nung mga nakaraan po, nung last second Sunday po, naalala, sabi ko, nanonood is 4, ganun. So, 2 kami, tapos 2 doon, sabi ko kung sino. Lilinawin ko po, okay? Na meron naman kasi tayong mga kapatiran, umabot naman tayo sa 10, minsan 15. Meron tayo doon minsan isang pamilya sila, isang cellphone na lang gamit. Kaya, okay, ang lagi ko sinasabi, kung hindi para sa iyo ang sinasabi na nakatayo dito, then hindi para sa iyo yun. Okay, magalak ka dahil ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon kahit hindi ka na-acknowledge kasi nakikita ng Panginoon yan at para sa Panginoon mo ginagawa yan. Okay? Alright, so yun po ang gusto kong linawin dyan. Okay, ngayon, disclaimer din po, okay? Dahil ako po, ang puso ko lang po is ang sundin ng ating Panginoon. Sundin kung anong sinasabi ng salita niya, sabihin ang katotohanan sa inyo. Okay? Kaya pang message natin sa umagang ito, ay hindi po ito sa mga mahihinang puso, sa mga weak-hearted, mga sensitive na Kristiyano, mga self-entitled, mga taong puno ng pride. Okay? Kasi ayaw po ng Panginoon ng ganun. Ang mensaheng pong ito ay para po ito sa mga taong may puso. Mga taong malalambot ang puso sa Panginoon. Yung mga taong mababa ang loob sa Panginoon. At yung mga taong willing sumunod sa utos ng ating Panginoon at tumugon sa kanyang panawagan, sa misyon at sa calling niya. Para po ito doon. Okay? Kaya mga kapatid, kung ang mga sinasabi po ng nakatayo dito ay hindi para sa'yo, huwag ka masaktan, huwag ka mag-react, dahil hindi mo naman para sa'yo. Okay? At kung ginagawa mo ang tama, dapat maging proud ka sa sarili mo, dahil hindi para sa'yo yan, ginagawa mo yung tama. At ngayon, kung para sa'yo nga to, kung nasasaktan ka dahil may ginagawa kang hindi tama, then huwag ka din masaktan, kapatid, dahil totoo ang sinasabi natin. At yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Instead na masaktan ka, magbago ka. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, mabago ka, para lalo kang lumago at lumalim at masunod mo at magawa mo yung mission mo sa ating Panginoon. Amen? Okay, so hindi po ito para sa mga mahihinang nilalang,
para sa mga Kristiyanong matatapang at mga willing sumunod sa ating Panginoon. Alright, kung handa ka na, tayo po ay magpapatuloy. At syempre, gusto ko lang din po linawin kasi baka yung iba sa inyo nako-confuse sa mga sinasabi namin dito ni Pastor. Kasi naalala nyo mission. Okay? At nabanggit din po ni Pastor about missionary. Okay? So let's differentiate mission and missionary. Kasi baka yung iba sa inyo naging dahilan, ay hindi ako tinawag para maging missionary. Kaya dito lang ako sa bahay. Di ba? May mga ganun eh. Tama? Oy, magsisimba lang ako, hindi ako tinawag para humayo. Wala. Hindi yung ganun ang sinasabi ng Panginoon. Okay? So, differentiate natin ang mission versus missionary. Kasi sabi ni Pastor, kailangan hingin mo ang pagtawagan ni Lord sa iyo eh. Na kung hahayo ka eh. Kung maging missionary ka. Pero lilinawin po natin yan. Okay? Una, ano ang ibig sabihin ng missionary? A missionary is a person, ito ang usually, ito ang standard na natututunan or nalaman natin. Kaya nasasabi natin mga bagay na to. Okay? Kasi a missionary, a person sent on a religious mission, especially one sent to promote Christianity in a foreign country. Yun po yung sinasabi ni Pastor. Nahahayo ka sa ibang bansa, sa ibang lugar, ikaw ay generally ang tawag sa isang misyonaryo or missionary. Okay? Meron din, relating to or characteristic of a missionary or a religious mission or missionary work. Okay? Ibig sabihin yung kaugalian ng isang mission o isang religious mission, ang tawag yun is missionary. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Or someone who is sent. Yun po ang basic na or layman's term ng missionary. Someone who is sent. Okay? Ngayon, what is the mission? Ang ibig sabihin po ng mission is an important assignment carried out for political, religious, or commercial purposes, typically involving travel. Pangalawa, the vocation or calling of a religious organization, especially a Christian one, to go out into the world and spread its faith. Okay? Siguro po nalinawan na tayo kung anong ibig sabihin. Okay? Usually po, sabi ko, ang missionary is someone who is sent. Ang mission is, okay, tanggapin natin, not everyone is called to go out sa ibang bansa o sa ibang mga tribo. Okay? Pero lahat po tayo ay binigyan ng mission ng Panginoon. Babalikan natin yung Matthew 28 verse 18 to 20. Sabi ni Lord, I have chosen you and order you to go and make disciples. Hindi yung sinabi ni Lord, I order you to go and make disciples if you are called. If you feel like you're called, di ba? Wala akong sinabing ganun. Wala akong kondisyon. Sabi ni Lord, you go and make disciples. Ibig sabihin, tayong lahat po yun. Yun po ang mission natin sa buhay na ito. Okay? Kasi come to think of it, sabi po ni David Livingstone, he's a missionary to Africa. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, anong ginawa niya? God had only one son. May isang anak lang po siya. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya, sinugo niya yun sa atin para mamatay sa krus ng Kalbaryo at iligtas tayo. And you know what? Si Jesus, He Himself was a missionary. God had only one son and He was a missionary. Tama? Si Jesus mismo ay isang misyonaryo. Ngayon, ulitin na, missionary, susugo. Ito po ang sinasabi ko. Sabi ng Daughters by Design, okay, not everyone is called to fly across the world to be a missionary in Africa, but we are all called to be God's light right where we are at. Your mission field is your school, your work, your neighborhood. Don't hold back from sharing the gospel just because you're not in a foreign country. On a mission trip, people in America are just as much in need of Jesus as they are anywhere else in the world. Nagets niyo pang ibig ko sabihin? Okay? Hindi lahat tayo tinawag para humayo sa ibang bansa o sa mga tribo-tribo o sa mga anong lugar. Pero tayo po lahat ay missionary in our own way. Dahil ang mission field natin is kung nasaan tayo. Mission field mo is yung pamilya mo. Okay? Yung paaralan mo, yung komunidad mo, yung trabaho mo. Yun ang mission field mo. At kung ikaw ay nagmi-mission, you are called a missionary. Now, if our goal is to be a Christ follower, tama?
because Jesus himself was a missionary and our goal is to be Christ-like, then if you are a Christ follower, you are a missionary. Whether it's next door or across the globe, it's our mission to share the love of Jesus. Yan pang mission natin. I-share mo ang pagmamahal ng Panginoon sa buong sanlibutan. Sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Amen? Hindi, not necessarily na kailangan mong humayo. Dahil, hahayo ka lang, gusto mo agad humayo sa ibang lugar, yung pamilya mo nga hindi paligtas. Di ba? Yung kapitbahay mo nga hindi paligtas. Yung mga kaibigan mo nga, yung classmate mo, yung katrabaho mo, yung kanegosyo mo hindi paligtas. Tapos gusto mo na agad pumunta sa iba. Di ba? Kailangan po, tama ang mindset. Okay? Tama na yung dahil, ay hindi ako tinawag para dyan. Hindi ako tinawag. Para bang ang labas niyan is option lang natin yung mission. Ano ang mission natin? Yun ang Great Commission. That is to win souls and make disciples, to bear fruit and let that fruit remain. Okay? Kaya naman sabi ni Charles Swindoll, whatever we do, we must not treat the Great Commission like it's a great suggestion. Gaya po nung sinabi ko kanina, hindi yun suggestion ni Jesus. Utos po yun. Okay? At sabi nga rin po ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option. Hindi po yan option na kung kailan mo lang gusto, kung feel mo lang, gagawin mo. It's not an option to be considered. It is a command to be obeyed. At sabi nga ni Jesus, if you love me, you obey me. Tama? Kailangan, kung mahal mo si Lord, susundin mo. Hindi parang option lang sa'yo yung sumunod sa utos niya. Tama ba, mga kapatid? Kasi si Jesus, sa sobrang pagmamahal niya, sinunod niya yung Diyos Ama eh. Kahit alam niya maghihirap siya, para sa'yo. Para sa atin. Tapos tayo, option lang to. Hindi makatarungan yan, kapatid. Hindi makatarungan. Huwag tayong maging unfair sa ating Panginoon. And yet, here we are, uyak-iyak tayo Sunday, attend tayo ng service. Pero pagkatapos, ganun lang. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging ganyan lang, kapatid. May mas maganda siyang plano, purpose para sa'yo. Yun ang gawin mong mission mo. Yun ang ipakikita mo ay paramdam mo ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ibang tao. Kasi, sabi nga naman ni Charles Spurgeon, one of the great preachers of our time, every Christian is either a missionary or an imposter. Okay? Either daw ikaw ay isang, kung Kristiyano ka, ikaw ay isang missionary o ikaw ay isang impostor. Ano po ibig sabihin nito? Okay? Kasi sabi ko nga, Christ himself was a missionary. And if we are to be Christ-like, then we should be missionary. We were commanded to win souls. Hindi yung option yun. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yun, anong klaseng Kristiyano ka? Anong klaseng Kristiyano tayo? Tayo yung mga Kristiyanong a-attend lang sa church at uuwi. Tama? Tayo yung mga Kristiyanong pupunta sa church pag uwi, busy na tayo sa ibang bagay. At hindi na natin ginagawa yung misyon na inutos sa atin ng Panginoon. Kasi tayo, masaya na tayo, nag-church tayo. Ay, masaya na akong ligtas na ako. Kasi ligtas na ako, bahala sila sa buhay nila. Hindi ho ganon. Impostor ang tawag sa atin. Tama? Kasi hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos na sinasabi mong mahal mo. Amen? Kaya po, teka lang may napindot ako eh. Hala, ano nangyari dito? Alright. Alam po may napindot po ako at di ko alam kung ano nangyari. Saya lang po, papacheck ko kay Ate Darlene. Okay. Alright. So, ulitin ko po Ito po kasi ang nangyari sa... Uy, galing natin, Darlene. Salamat! Okay. Ito po kasi ang nangyayari sa ating mga Kristiyano Imbis po na busy tayo, ito dapat ang pinagpupukusan natin yung mission natin, yung utos ng Panginoon. Yung masunod natin siya at mapapurihan natin siya, maparangalan natin siya, mai-share natin yung pagmamahal niya sa kapwa natin para may mga tao pa, mas marami tao pa maligtas. Alam mo, busy tayo sa ibang mga bagay instead. Minsan pa po, busy tayo,
makipag-away sa bawat isa. Yung away-away tayo. Imbis na nakafocus tayo sa labas, ang pinufokusan natin, yung kapwa natin Kristiyano. Wag ho tayong ganun mga kapatid. Hindi yan ang mission natin. Ang mission natin is to reach out into the world. Yun po ang mga ginagawa, ang dapat ginagawa natin ngayon. Okay? Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa ganitong state, pray to God, natulungan ka ng Panginoon, maging ayos ang mindset mo. Maging mission-driven ka. Kasi ang paglago po ng church ay nakasalalay sa pagmimisyon ng mga tao, ng mga anak ng Panginoon na nasa loob ng church. Okay? Kaya po maraming church ang hindi lumalago dahil kontento at komportable na tayo lang. At hindi na tayo hahayo, hindi na tayo magwiwin, hindi na natin gagawin yung mission natin. At hindi yung nalulugod ang Panginoon doon. Okay, naalala ko po si Pastor Carlo Panlilio, kung naalala, kung kilala niyo po siya. Nag-guest po siya sa isang event or occasion natin sa Crossworld Central sa main church. At nakwento niya, sabi niya, isang beses daw ay parang naisali siya sa isang group chat ng mga pastor, mga bishop, mga ganon. Yung mga matataas mga katungkulan sa simbahan. At yung group chat na daw, parang nagyayabangan daw yung mga tao doon. Siya naman daw, parang naging curious siya, sumali siya, tapos parang naano na daw siya. Di ko maalala yung buong kwento, pero ito parang I'm just gonna paraphrase it. Okay? Sabi niya, mga kapatid, mga pastor, pasensya na po, ako may mag-excuse muna dahil I have a city to win. And this is what our focus should be. Bigla daw may nag-reply sa kanya, parang isang bishop ata. Ang yabang mo Ang yabang mo, iho Ang bata mo pa, ba't nagsasabi ka na ganyan? Parang wala kaming karapatang gawin yan. Ginagawa din namin yan Yeah? Ang sagot niya po, sabi niya, hi Kuya Eliab. Yung sinasabi ko, mga Kristiyanong entitled. Okay? Mga Kristiyanong porket may katungkulan, may posisyon, may title, akala nila kung sino na sila. Pero ang totoo, hindi nila ginagawa yung mission nila. Okay? Whereas dapat ang pinufokusan natin is yung tao na mga nawawala, nagpo-focus tayo magpayabangan at magpagalingan. Magparamihan ng verse na alam. 'Di ba? At magpagalingan sa argumento, sa debate. Hindi ho 'yun ang kinalulugod ng Panginoon. Hindi ho sinabi ni Lord makipag-debate ka, makipag-argumento ka. Ang sabi ni Lord, win the souls by showing my love to them. Amen? At yun dapat ang focus natin. Okay? Meron po ang iba sa atin, busy sa imbis na discipleship, disciple chicks. Okay? Nasa church ka, ang pinagpupukusan mo yung mga babae. Kung sino yung maganda. Okay? Iba naman ang focus lang is mag-ministry. Okay? Ay, papasok ako sa ministry, sa worship team, o kaya sa ganito, kasi magiging sikat ako. Yun ang goal ko. Diba? Yung iba naman po, mas tapat pa ang tithes kaysa sa kanila. Mas nakakarating pa ang tithes kaysa sa kanila. Okay? Wag ho tayong ganun, mga kapatid. At yung iba naman po, ang hanap lang na preaching is pabor lang sa kanila. Yung gusto lang nilang preaching. Okay? Ingat ho tayo dyan. Kasi sabi po sa 2 Timothy 3, verses 1 to 5, okay? Ang sabi doon, in the last days, the hearts will be cold. People will be lovers of themselves. Okay? Wag ho tayo maging lovers of themselves. Sa 2 Timothy 4:3 sabi doon, maghahanap sila, ayaw na nila ng sound doctrine, ayaw na nila ng doctrine ng tamang turo. Ang hahanapin nila is yung turo na pabor lang sa kanila. Pag nasaktan sila, ayoko na. Hindi ho dapat gano'n ang Kristiyano. Hindi ka lalago, kapatid, kung gusto mo gano'n ka lang. Okay? Wag ho tayong self-entitled na hindi na tayo, wala nang karapatan tayo, ang iba i-correct tayo kasi matagal na tayo. Hindi gano'n. Okay? At bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? Baka po sinasabi ng ilan sa inyo, sino ba itong iho na ito? Itong totoy na ito na ang lakas ng loob magsalita ng mga ganyan. Kala mo kung sino. Okay? Kabata-bata, ganyan na magsalita. Huh? Alam niyo po, sa loob ng aking 32 years of existence, salamat sa Panginoon, lumaki po ako sa simbahan. And sa loob ng 32 years, sa simbahan ako lumaki, I've seen it all. If not all, maybe most of them. Nakita ko po ang iba't ibang uri ng Kristiyano. Personal experience po yun. Kaya alam ko po ang sinasabi ko. Okay? Kaya nawa po ay huwag kayong masaktan dahil totoo po itong sinasabi ko.
Okay? Ang dami pong uri ng Kristiyano na makikita mo sa loob ng simbahan. Bigyan ko po kayo ng ilang sample. Pero no, syempre yung baby Christians, yung mga bagong Kristiyano, na nangailangan ng tulong, nangailangan ng direction, ng mentoring, ng discipleship. Okay? Kasi pag hindi po naalagaan yung mga baby Christians na yan, lalaki po sa church yan na baby. At magkakaroon po yan magde-develop po yan ng iba't ibang prinsipyo na taliwas sa utos ng Panginoon. Dahil hindi na disipulo. Okay? Yun po ang mga baby Christian. Meron naman po mga pabebe Christians. Okay? Ito po yung mga matatagal ng Kristiyano, pero mga pabebe pa rin. Okay? Yung kapatid, may hindi lang marinig na, hindi may marinig lang na hindi gusto, ayoko na. May makita lang, ayoko na. Magkaroon lang ng problema, ayoko na. Kaya, kapatid, laging susuyuin ni pastor, laging susuyuin. Kapatid, kamusta? Anong pastor, kasi ganito, ganyan eh. I-encourage naman ni pastor, kaya ni leader. Tapos, sige, pastor. Pagdating, ayoko na. Laging ganun, mga pabebeng Kristiyano, wag ho tayong ganun. Okay? Meron naman po mga shy type na Kristiyano. Yung, pareho po ito sa bago at sa matagal na. Yung, laging nasa sulok. Pag, oy, kamusta? Ay, gusto mo mag-opening prayer? Gusto mo mag-tights ng opening prayer? Baka gusto mo sumali sa live group? Mga shy type. Mga ayaw mag-join. Okay? Marami yung ganun. Meron din po ito, mga talkative Christians. Okay? Ilan lang po ito sa mga iba't ibang klase ng Kristiyano. Yung talkative Christian po is yung nagpipreach si pastor, ikaw naman nagsasalita ka sa dulo. Tama? Marami yung ganun. Okay? Si pastor dito nagpipreach ka rin doon. Okay? Busy ka makipag-chismisan sa katabi mo. Kaya pag tinanong ka, anong message? Ang ganda. Anong title? Basta maganda. Di ba? Basta tanong mo yung si pastor. Hindi ko natandaan eh. Ganun mga talkative Christian. Marami pa po sa kanila mga ministers na. Okay? Mga nasa music ministry. Okay? Ang gawain po ng music ministers, tutugtog yan, kakanta. Pagkatapos, pwesto na yan kung saan-saan, magchichismisan na yan. Nagawa ko po yun. Naging ako po yun. Okay? Yun po yung mga talkative Christians. Meron naman po hungry Christians. Okay? Yung mga Kristiyanong hindi matiis ang gutom. Laging gutom. Okay? Kaya habang nagpipreach si pastor, habang nag-service, dudukot yan. Amen! Kaya, amen! Bless talaga ako. Yung iba naman po, ito pa mas matindi. Lalabas habang nagpipreach si pastor, mamimiss nila ang magandang word of God kasi kakain sila sa labas. Yung iba naman, dadalhin sa loob ang pagkain ng church, sa loob ng church ang pagkain na para bang sinihan. Di ba? Marami yung ganun. Meron din po distracted Christian. Okay? Na kung ano nang ginagawa. Facebook, tapos kausap dito, sa ihihi. Distracted Christian po yan. Ang dami yung ganun, mga Kristiyano. Meron din po mga self-entitled Christian. At alam niyo po, ito ang madalas na mahirap kasama. Okay? Yung mga self-entitled Christian. Yung mga peking Kristiyano. Na pag sinabing kasama mo sila pero hindi pala. Marami yung ganung Kristiyano. Okay? Imbis na ginagawa natin yung mission natin, we miss out on the Great Commission kasi busy tayo sa mga bagay na pansarili natin. At most of them po, naranasan ko po yun. Okay? Kaya ako po sinasabi sa inyo lahat to. Okay? Now, moving on, going back to our message. What does Acts 1:8 mean? Okay, bakit ito ang message, ang verse natin para sa mensahe natin today, Mission Unstoppable? Actually, ang Acts po, Acts 1 verse 8, siya po ay synopsis or brief summary ng buong libro ng Acts na sinulat ni Luke. Okay? Sa Acts 1 po, dito yung sinabihan sila ni Jesus to stay in Jerusalem in verse 4. Kasi they will receive power in verse 8. And Acts chapter 2, dito po yung 120 disciples ay may empower sila. Yun day of Pentecost. At sila po ay gumawa ng mga milagro, ng mga unstoppable works para sa ating Panginoon up to chapter 7. And chapter 8, ito po yung nagkaroon ng persecution sa mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Kaya naman, up to 12, sila po ay humayo sa iba't ibang parte ng
ng lugar nila, ng mundo nila. Okay? Which is binanggit ni Jesus. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya po nangyari po yun. At the remaining po ng book of Acts is yun po yung kwento ni Pablo. At si Pablo po ay isa sa pinaka-greatest disciples or apostle of God, kung saan siya po ay napakaraming unstoppable acts, unstoppable deeds na ginawa ni Pablo. Kahit po ang dami niyang pinagdaan ng paghihirap, crisis o mga problema o trouble, pagkagutom, nakulong pa po si Pablo, pero hindi ho siya nagpatigil. Ilang beses na po siyang muntik mamatay, hindi ho siya nagpapigil. Dahil alam niya ang mission niya sa mundo. Kaya po yan ang topic natin. Acts 1 verse 8. Ngayon, may tatlong bagay po tayong pag-uusapan. 3 main questions at 3 main points. O yung 3 main characteristics of an unstoppable Christian. Okay? At ang first question natin is, how to be an unstoppable Christian? Paano nga ba tayo maging unstoppable Christians? Okay? Ano yung bagay na yun that made the apostles unstoppable during their time? Kahit anong pagdaanan nila. Okay? Ito then, pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Balikan natin. Acts 1:8. Sabi doon, himayin natin. Sabi, but. Yun ang unang word. Pag sinabing but, ibig sabihin may contradiction. Ano ba ang contradiction? Bakit sinabi ni Jesus to? Kasi yung babalikan po natin sa verse 4, ang sabi niya doon, stay in Jerusalem and you will receive the Holy Spirit which my Father has promised to you. Ngayon naman sabi ng mga disipulo, Lord, ito ba yung panahon na i-restore mo na yung kingdom ng Israel? Sabi ni Jesus, it's not for you to know. Okay? Kinontra niya yung sinabi ng mga disipulo. Tapos sinundan niya nito, but, ibig sabihin may dialogue na nangyayari. May contradiction, pero may positive na sinabi ang Panginoon. Sabi niya, but, at ano yung sumunod doon? You. 3 times po sinabi ng Panginoon yan, ni Jesus, sa verse na ito. You will receive power and the Holy comes on you, and you will be, sino po yung sinasabing you na yan? Tayo po yan. Ikaw yan at ako. Tayong lahat mga kapatid. Tayong mga nag-aangking mga disipulo at follower ng ating Panginoon. If you are a Christ follower, then this is you. Okay? Walang iba. This is you. Ikaw yan. Ano naman yung sinasabi ni Jesus tungkol sa mga disipulo? Ang sabi niya doon, will receive. Okay? Means future tense. May matatanggap pala tayo. Okay? Ang tanong, ano yung bagay na yan na matatanggap natin? Okay? This is my first main point. At sagot sa first question. Okay? First characteristic of an unstoppable Christian is, unstoppable Christians are filled with the Holy Spirit. Yan pang una nating point. Sabi ni Jesus, you will receive power. Okay? Sinabi ni Lord, power. Sabi mo, power. Ngayon ang tanong, anong klaseng power po ito? Anong klaseng power ito? Ano, magkakaroon ako ng superpowers parang si Superman, di ba? O yung mga Marvel superheroes, o kung sino man yung nakilala mong hero, Captain Barbell, ganon, Boy Bawang. Hindi yung ganon. Okay? Hindi yung ganon. So, mas higit pa po ito sa mga powers na meron yung mga superhero na kilala mo. Okay? Ano ang sinasabing power ni Jesus dito? Ang Greek word po nito is, dalawa po ito, magka-relate sila. Ang una po is yung dunamai. Okay? Ang ibig sabihin ng dunamai is to be able to have power, whether by virtue of one's own ability and resources, or of a state of mind, or through favorable circumstances, or by permission of law or custom, to be able to do something, to be capable, strong, and powerful. Yun po ang sinasabi na power dyan, dunamai. Ang pangalawa naman is yung dunamis. Okay? Ang ibig sabihin ng dunamis ay strength, power, ability, inherent power, power residing in a thing by virtue of its nature, or which a person or thing exerts and puts forth, power for performing miracles, moral power and excellence of soul, the power and influence which belong to riches and wealth, power and resources arising from numbers, power consisting in or resting upon armies, forces, hosts.
In short po, ang ibig sabihin po nito, yung power nito is bibigyan tayo ng Panginoon pag tayo is spirit-filled ng power, ng capability o kapabilidad, ng capacity, ng kapasidad at abilidad na gawin ang mission mo. Yun po ang ibig sabihin ng power natin. Magkakaroon ka ng lakas ng loob, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng karunungan, magkakaroon ka ng compassion. Okay? Dahil ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos. But, ang tanong po dito, bakit maraming Kristiyano ang takot o nahihiya at walang bunga? Marami po sa kanila matagal na. Simple lang po. Kasi wala silang power. Wala silang abilidad. Ang tagal na pong Kristiyano pero wala pa rin bunga kasi wala silang abilidad. Wala silang power. It's either hindi nila alam kung paano gagawin, paano magkaroon ng power, or ayaw nila talaga. Naalala niyo po yung sinabi ko nung nakaraan? Reasons, reasons, reasons. Kasi ayaw natin gawin, ayaw natin sumunod. Kasi puno tayo ng sarili natin. Kaya hindi tayo magkaroon ng power. Kasi ang nandito pa rin, hindi Holy Spirit, kundi sarili pa rin natin, kapatid. Somehow, yung mga Kristiyanong ito, at a point in their lives, gusto nilang mag-win. Gusto ko mag-win kasi nakakatuwa si brother, si pastor, si leader, nag-win. Ako wala, gusto ko yan. Pero di ko alam kung paano. Okay? Ang tanong, kapatid, nagbabasa ka ba ng Bible? Do you even pray? And when you pray, is it true? Diba? Kaya maraming Kristiyano ang walang power, walang dunamis, kasi wala kang relationship sa Panginoon. Wala tayong right relationship. And some of us may pretend, oh, hindi, nagpipray ako, nagbabasa ako ng Bible. Ang tanong po dun, ina-apply mo. Tandaan mo, ang tanong ni Edmund Chan, sagutin niyo po ito sa mga sarili niyo, ha? Does truth change lives? Does it? Ang sagot po dun, no. Ito po ang mag-change ng lives niyo. Applied truth changes lives. Dahil ang truth forever po andyan yan. Hindi yung mababago yan. Kahit salungatin mo yan, truth pa rin yan. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Kasi hanggat hindi mo ina-apply ang katotohanan, walang magbabago sa'yo, kapatid. Tama? Halimbawa, sabihin natin, tamad ka. Katotohanan yun, tamad ka, tamad ka, tamad ka. Anong solusyon sa kamaran? Magsipag ka. Diba? Ayaw mo mag-win ka. Yun ang solusyon doon, diba? Magtrabaho ka. Pero hanggat hindi ka nagdidesisyon na magtrabaho, forever kang tamad. Katotohanan yun, alam mo yun, tamad ka. Pero forever kang magiging ganyan, forever kang walang bunga kung hindi mo i-apply yung katotohanan na yan sa buhay mo. Tama? Kaya po maraming Kristiyano ang hirap. Maraming Kristiyano ang walang bunga. Walang power eh. Kasi walang connection, walang Bible. Walang salita ng Diyos. Walang prayer. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa gantong state ngayon, please, maawa ka sa sarili mo. Okay? Bungawi ka sa sarili mo at sa Panginoon dahil para din yan sa'yo. Dahil sa huli-huli, tandaan niyo po, hindi ang itatanong ni Lord sa'yo, anak, kumpleto ba attendance mo sa church? Oy, Lord, kumpleto ako. Hindi. Tatanong ni Lord sa'yo, anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Ginawa mo ba yung mission mo, anak? Asan yung mga kaluluwang pinawin ko sa'yo? Ay, Lord, kumpleto naman attendance ko. Lagi naman ako nagtatights. Hindi ganun. Amen? Kaya kung gusto mo ng power, kapatid, please, do your part. Magbasa ka at mag-pray ka. At makapag-fellowship ka sa mga taong filled ng Holy Spirit para ikaw ay napupuno ng wisdom. Hindi doon sa mga taong mga bagsak din ng spiritual life. Kasi magsasama-sama kayo niyan. Amen? Now, how do we get the power? Where does it come from? That's the question. Sa bagay na to? Okay? Ang sabi doon, when the Holy Spirit comes. Okay? So, ibig sabihin pala, ikaw ay magkakaroon lang ng kapangyarihan once yung Holy Spirit ay bumaba sa iyo. Tama? But how does it happen? Basta na lang ba yun baba? No. We have to desire it, kapatid. We have to, kaya nga mahalaga yung nag-aantay tayo sa Panginoon.
Diba? Sabi ni Jesus sa verse 4, wait, stay in Jerusalem and wait for the Holy Spirit. Okay? Mahalaga po yung nag-aantay ka sa Panginoon. Pero sa pag-aantay mo, kailangan may ginagawa ka, kapatid. Hindi yung nakatungang ka lang parang siwang tamad, nakagalan lang. Hanggang sa bumagsak yung bayabas. Dahil hanggat wala kang gagawin, tandaan nyo sabi ni James 2:17, faith without work is dead. Kailangan you will desire for the Holy Spirit to come on you. Paano yun? Uulitin ko yung sinabi ko, magbabasa ka, magpipray ka, magfe-fellowship ka sa mga kapwa mo Kristiyano na puno ng Holy Spirit. Okay? You will spend time with God. You will give God more time, more than anything else. Para bubaan ka ng Santong Espiritu. Kasi ang Holy Spirit, hindi po yan bababa sa mga lugar, sa building, o sa isang katawan na punong-puno na. Wala na siyang lugar eh. Tama? Pero unless bigyan mo ng lugar ang Holy Spirit, then dun siya magkakaroon ng lugar, pumasok at kumilos sa buhay mo. Okay? Pero yung iba naman, gaya yung sinabi ko, yung iba ginagawang dahilan yung wait. Kaya walang ginagawa kasi wait lang ng wait. Di ba? Huwag mo ganun. Kailangan habang nag-aantay ka, may ginagawa ka, i-desire mo para pagbaba ng Holy Spirit sa'yo, that's the time that you will move and do God's mission in your life. Okay? Yung iba naman po, walang Holy Spirit, nakabase lang sa experience, sa edad, sa tagal, sa nalalaman, sa talino, sa lakas. Hindi din ho magsasucess yan dahil hanggat walang guidance ng Panginoon yan, walang power yan, kapatid. Magkaroon ng bunga yan, pansamantala, mawawala din yan dahil walang blessing ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung you wait upon the Lord, you do something while waiting, you desire for it at pagbaba dito sa'yo ng Holy Spirit, that's the time you move. Yung po ang ginawa ng mga disipulo. Hindi sila forever nag-wait. Okay? But they moved, they did their mission with the Holy Spirit's guidance. Huwag sugod lang ng sugod, kapatid. Okay? And what happens to a believer when the Holy Spirit comes on him? Ang sabi po sa salita ng Diyos, kung babasahin natin, you will be witnesses. Okay? You will be witnesses. Okay? But before we go that, let's go through this quick. Okay? Ang 10 bagay po maliban sa pagiging witness mo na ginagawa ng Holy Spirit sa'yo para magawa mo ang mission mo. 10 roles of the Holy Spirit in a Christian's life. Una, the Holy Spirit is a helper who teaches and reminds. So John 14:26 sabi doon, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay? Kung ikaw ay isang Kristiyanong puno ng Holy Spirit, hindi mo makakalimutan ang mission mo. Hindi ka mawawalan ng wisdom dahil may Holy Spirit na nagtuturo at nagre-remind sa'yo. Malalaman mo at gagawin mo dahil may guide ka, may guidance ka, kapatid. Kaya maraming Kristiyano hindi ginagawa ang misyon dahil walang Holy Spirit. Hindi nila alam, walang nagre-remind sa kanila. Walang nagtuturo sa kanila. At ang Greek word po na ginamit dito is parakletos, which is translated helper sa ESV version, sa advocate naman sa NIV, counselor sa King James, and meaning nun is legal counsel o may counselor ka, may nagga-guide sa'yo para may direksyon ang buhay mo. Okay? Para nagagawa mo ang mission mo. Para unstoppable Christian ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit nagdinegosyo ka, nag-aaral ka, unstoppable ka kasi ginagawa mo ang mission mo. Walang hadlang, kahit may pandemic, gagawan mo ng paraan. Ama? Sunod po, the Holy Spirit convicts the world of sin. John 16:7-8. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Okay? So in addition po sa pagbigay sa atin ng guidance, ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng conviction na huwag magkasala o maiwasan ng kasalanan. Okay? Ito po yung hindi tinatanggap ng maraming Kristiyano kasi ang sabi nila, ay walang righteous, lahat tayo nagkakasala. Hanggat tao ka nagkakasala ka. Tama. Kaya nga kailangan mo ng Holy Spirit. Dahil pag may Holy Spirit ka, yun ang magbibigay sa iyo ng konsensya, huwag mong gawin to, anak. Huwag mong gawin to, anak.
Iwasan mo yan, anak. Alam mong masama, ikahapapahamak mo yan, iwasan mo. Huwag kang magbisyo, huwag kang magmura, anak. Huwag kang mambabae, huwag kang manlalaki. Diba? Huwag mong siraan yung kapwa mo, huwag kang magalit, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Yan po ang conviction. Huwag kang makaisa sa takbo ng mundo. Kasi may Holy Spirit ka. At nang sabihin sa'yo ng Holy Spirit, imbis mag-focus ka dyan, mag-focus ka sa mission mo. Conviction, kapatid. Do you still feel convicted? Yun ang tanong. Do we still feel convicted sa mga ginagawa natin ngayon sa buhay natin? Sa ginagawa natin pag-iwas natin sa mission natin? Sa ginagawa natin pagpabayaan natin sa tungkulin natin sa Panginoon? Do we still feel convicted? Or masayang-masayang tayong ginagawa natin yung kasalanan at mga bagay na kinabibisihan natin? Okay? Hindi ho dapat ganon. Number 3, the Holy Spirit dwells in believers and fills them. Sa 2 Corinthians 3:16, sabi doon, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Tayo po ang templo. Tayo ang church. At kung tayo po ang templo ng Panginoon, dapat nakikita sa atin ang Holy Spirit. Dapat puno tayo ng Holy Spirit. Okay? Ito po ang hindi maintindihan ng maraming Kristiyano kasi ang akala nila ang church is yung pupunta sa building. Tandaan nyo, ang building ay nagiging church lang yan dahil nagtitipon ng maraming templo ng Panginoon. Tayo yun. At kung wala tayo, hindi mo matatawag na church ang isang building. Okay? Kaya naman po, real talk po ito ha. Maraming Kristiyano, nung wala pang pandemic, walang lockdown, present sa church. Nag-church. Okay? Eh nung nawala yung church, physical service, nawala na rin sa Panginoon. Kasi yun lang ang alam nila na church. Hindi nila alam na sila ang church. You are the church. You should be the church wherever you are. Tama? At the Holy Spirit should be in you. Ngayon, kung ikaw ay unstoppable Christian, kailangan pinamamahalan ka at pinananahanan ka ng Holy Spirit, kapatid. Okay? Ngayon, pag ikaw ay pinamamahay ng Holy Spirit, ito yung number 4. The Holy Spirit is a source of revelation, wisdom, and power. Dapat meron ka nito, kapatid. 1 Corinthians 2:10-11. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things to God. For who knows a person's thoughts except for their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Okay? Ngayon, kung ikaw ay punong-puno ng Holy Spirit, ikaw dapat ay puno ng wisdom. Yung revelation ng Panginoon sa'yo laging sariwa. At ikaw ay meron kapangyarihan, kapatid, gaya ng sinabi natin sa Acts 1 verse 8. Okay? Kasi, malalaman mo ang thoughts ng Panginoon eh. Kasi ang Holy Spirit ay nasa sa iyo. Kaya naman, mawawalan ka ng dahilan eh. Tatanggalin mo yung mga dahilan mo, mga balakad sa sarili mo. Kasi alam mong kayang-kaya mo to dahil meron kang wisdom. Hindi mo sasabihin, hindi ko kaya to, di wala akong pinag-aaralan. Hindi ko kaya to, wala akong alam na verse. Tama? Ngunit ang sasabihin mo, kaya ko to. Dahil kasama ko ang Panginoon at siya ang magbibigay sa akin ng kaalaman at ng karunungan. Siya ang magbibigay sa akin ng revelation at ng kapangyarihan. Siya ang magbibigay sa akin ng lakas ng loob at sa pamamagitan ng Holy Spirit, malalaman ko yung kalooban ng ating Panginoon at yun ang susundin ko. Yun dapat ang meron ng isang Kristiyano, ang isang unstoppable Christian. Kung ikaw ay filled ng Holy Spirit, meron kang wisdom, may revelation at power. And number 5, the Holy Spirit guides to all truth, including knowledge of what is to come. John 16:13-15. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said to the Spirit will receive, I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Okay? Ang ibig sabihin po nito, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng katotohanan. Igagayad ka ng Holy Spirit sa katotohanan para hindi ka malihis. Okay? At ma-apply mo yung katotohanan. At magkakaroon ka ng kaalaman yung mga bagay na paparating dahil alam ng Holy Spirit ang thoughts ng ating Diyos.
Okay? Kaya marami sa atin ang gumagawa ng sarili niyang daan, ng sarili niyang destinasyon, ng sariling buhay, dahil hindi niya alam ang will ng Panginoon. Hindi niya alam ang thoughts ng Panginoon. Dahil wala siyang Holy Spirit. Hindi niya alam yung katotohanan, kapatid. Kaya kapatid, i-wish mo na magkaroon ka ng Holy Spirit sa buhay mo para alam mo yung katotohanan. Alam mo yung mangyayari. Di ba? Kasi ang thoughts ng Panginoon nasa sayo. Number 6, the Holy Spirit gives spiritual gifts to believers. Okay? 1 Corinthians 12:7-11. Okay? Ang sabi po doon is meron doon given to common good, meron doon message of wisdom, meron knowledge, meron po faith by the same Spirit, yung iba gift of healing, yung iba miraculous powers, yung iba prophecy, yung iba distinguishing powers. Marami po. Naka-flash po siguro yan sa screen nyo. Okay? So kung ikaw ay punong-puno ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng spiritual gifts. Now, ask yourself, meron ba ako kahit malang isa sa mga to? Kung wala, siguro kasi wala akong Holy Spirit. Kaya hindi ako magkaroon ng spiritual gifts. Tama? Pero kung ikaw ay puno ng Holy Spirit, meron ka kahit isa man lang sa mga yan, kapatid. Amen? Number 7, the Holy Spirit is a seal in the lives of believers. Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ang ibig sabihin po noon, kasi nung unang panahon po, ang seal, yan po ay legal signature, patunay na ikaw ay pagmamayari ng isang tao, seal pa man, o ikaw ay nagmamayari ng isang bagay. Ngayon, kung tayo po ay nasa Diyos na, o pag-aari na tayo ng Diyos, ang patunay po na tayo pag-aari niya is may Holy Spirit ka. Dahil yan ang seal, yan ang tatak mo, kapatid. At pag mayroon kang Holy Spirit, kailangan makikita sa iyo yung mga bagay na sinabi ko kanina. Patunay, tama? Na ikaw ay puno ng Holy Spirit at ikaw ay pag-aari ng Diyos. Number 8, the Holy Spirit helps in a Christian's weakness and intercedes for them. Ito po isa sa mga pinakapaborito kong verse. Romans 8:26-27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Okay? Ang Holy Spirit po ang tutulong sa sa kahinaan mo, mapaglabanan mo yung pride mo, mapaglabanan mo yung bisyo mo, mapaglabanan mo yung pagiging chismosa mo, diba? Mapaglabanan mo yung pagiging palaaway mo, mapaglabanan mo yung katamaran mo, mapaglabanan mo yung pagliban mo sa gawain ng Panginoon. Dahil yan ang weakness mo. Bibigyan ka ng Holy Spirit ng kalakasan na mapaglabanan mo yan. At ang Holy Spirit ang nagpipray para sa atin. Kasi hindi natin alam paano mag-pray, kapatid. Pero salamat dahil meron tayong Holy Spirit na tumutulong sa atin. Number 9, the Holy Spirit makes believers new and gives them eternal life. Romans 8:10-11. Sabi na makes believers new. Natandaan niyo po, 2 Corinthians 5:17 is, if anyone be in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, patay ka na sa dati mong pagkatao, kapatid. At wala na yung dati mong ugali. Unti-unting nawawala. Hindi yung lalo lang lumalala. O andyan pa rin. Kailangan nawawala. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, we are changed from glory to glory. Okay, hindi wag mong pilitin. Wag mong madaliin. Pero ang kamahalaga is nawawala. May nagbabago sa'yo. Ama? At ito po ang ano ng maraming Kristiyano. Yung iba sa kanila, nagbago lang yung ibang aspeto ng buhay nila, pero hindi lahat. Hindi rin ho ganyan. Sabi dito, makes believers new. Ibig sabihin, kabuuan yung kapatid. Hindi lang yung ugali mo dapat magbago, pati yung prinsipyo mo. Pati yung paniniwala mo, pati yung pananalita mo, pati yung lifestyle mo, magbabago yan dapat. Lahat, kapatid, ang dapat magbago sa'yo. Ang problema lang, maraming Kristiyano hindi nangyayari yun dahil ayaw na lang isuko yung mga bagay na pinapahalaga nila kaysa sa Panginoon. Yung mga sarili nila. Kaya hindi nagbabago Kaya hindi nagkakaroon ng eternal life. Yun po ang nangyayari sa maraming Kristiyano.
Kaya kapatid, kung ikaw ay believer ng Panginoon, i-wish mo na ikaw ay magbago sa tulong ng Holy Spirit para yung eternal life sa'yo, mag-eternalize, mag-materialize, at maging totoo sa buhay mo. Amen? Number 10, the Holy Spirit sanctifies and enables believers to bear fruit in their lives. Galatians 5:16 to 21. Okay? Ang ibig sabihin po ng sanctify is to set apart or declare holy or consecrate. Ang Holy Spirit po ang nagpapakabanal sa atin dahil sabi ko nga kanina, walang righteous. Pero kung ang Holy Spirit ay nasa iyo, ikaw ay magiging banal, kapatid. Dahil hindi mo kaya sa sarili mo. Kaya huwag kang magdahilan, walang righteous. Walang righteous. Eh sabi ni Lord, be holy, for I am holy. That's why I have my Holy Spirit, so you can be holy before me. Tama? Ngayon, kung lagi kang magdadahilan na walang righteous, ay talagang hindi ka magiging righteous sa harapan ng Panginoon. Forever kang ganyan at hindi ka mapupunta sa langit. Dahil ayaw ni Lord ng mga hindi righteous sa langit. Ang kailangan ni Lord is yung mga holy at Christ-like na followers ng Panginoon. Tama? Kaya tanggalin mo yung dahilan. Instead, yakapin mo yung Holy Spirit para magkaroon ka ng holiness sa buhay mo. At pangalawa, magbubunga ka. Magmi-mission ka, kapatid. You will bear fruit. Kasi ang bunga po ng fruit of the Holy Spirit, andun po yan sa 5:22 Galatians 5:22, di ko na flash. Okay? Hindi yung palaaway ka. Hindi yung wala kang bunga, kundi ikaw ay mapagmahal sa kapwa mo at ikaw ay nagbubunga, kapatid. Amen? Yun po ang 10 roles ng Holy Spirit. So, sabi nga doon, ito yung second question ko. What is the result of receiving the power from the Holy Spirit? Second point is, unstoppable Christians are courageous in their claims. Okay? Sabi doon, we will be witnesses. Ikaw pala ay magiging isang saksi ni Jehovah. Saksi ng ating Panginoon. Okay? Yung pala ang mangyayari sa'yo at magiging courageous ka kasi meron kang Holy Spirit sa buhay mo. Hindi magiging takot. Walang takot na Kristiyano. Sabi ng Panginoon, I did not give you the spirit of fear, but I gave you a spirit of courage. Kung ikaw ay unstoppable Christian, courageous ka, why? You are a witness of God. You will be my witnesses. Okay? At ang ibig sabihin po ng witness, noun is attestation of a fact or event or testimony, one that gives evidence, one who has a personal knowledge of something, public affirmation by word or example of usually religious faith or conviction. Yun po ang noun. Ibig sabihin, ikaw ay testimony. Patotoo. Okay? Nagbibigay ka ng katunayan or katibayan sa isang bagay, sa faith or conviction. That is the noun meaning of witness. Ngayon, ang verb naman po na meaning ng witness is to testify. Ito na yung gagawin mo na. Yung mission mo. To testify, to attest, to bear witness to one's religious convictions. Okay? To bear witness or to testify. Yan po ang ginagawa ng mga witness. Ng saksi ng Panginoon. Hindi yung napanood mo lang, naranasan mo, ay, ang galing! Tapos umuwi ka na. Parang nanonood ka lang ng sine. Di ba? Sino yung mga nanonood ng sine? Nang may sine pa. Okay? Bukas ng cinema. Di ba? Ang galing ng Avengers. Pag uwi mo, wala na. Hindi yung ganun. Dapat pag ikaw ay witness ng Panginoon, courageous ka. At you will testify God's glory and God's love in your life sa mga tao na nangangailangan nito. And that way, you will be an unstoppable Christian, kapatid. Kasi meron kang Holy Spirit, then you will witness. Okay, tandaan nyo, you will receive power. What power is it? The capability, the ability. From when the Holy Spirit comes, pag ikaw ay nababaan ng Holy Spirit, at pag ikaw ay puno ng Holy Spirit, you will be witnesses. Ganun po ang dapat na ugali ng isang unstoppable na Kristiyano. You are a witness of God's love, of God's goodness to the world. Sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa pamilya mo. Tama? Ganun dapat. Hindi yung ikaw pa ang pinagmumulan ng away, ng gulo. Hindi yung pagiging witness ng pagmamahal ng Panginoon yan. Ikaw pa yung pinagmumulan ng chismis. Di ba? Ikaw pa yung pinagmumulahan ng division, ng hindi pagkakaintindihan. Wag ho ganun. Tama? Kailangan tayong pagmumulan ng pag-asa, ng peace, ng pagkakaisa, ng pagmamahal ng Panginoon.
Okay? Pero alam niyo po, isang bagay, sabi ko, ay, grabe, na-discover ko po. Nang sinearch ko po, nag-research ako, deeper meaning ng witness na ginamit dito ni Lucas. Yung Greek word po ng witness na ginamit dito ni Lucas is martyres. Or in English, martyr. Ano po ang ibig sabihin ng martyr? Martyr is someone who suffers persecution and death for advocating, renouncing, refusing to renounce, or refusing to advocate a religious belief or cause as demanded by an external party. One who bears witness to the truth and suffers death in the cause of Christ. Sabi nga sa Acts 22 verse 20, Revelations 2:13 at Revelation 17 verse 6. In this sense, Stephen was the first martyr. The Greek word surrendered in all other cases is translated as witness. Yung po pala ang malalim na kahulugan ng witness na yan, ng word na yan. Martyr. Ito po ang problema ng maraming Kristiyano sa word na yan. Ayaw natin maging martyr para sa Panginoon. Kaya maraming tao ang ayaw mag-witness. Kasi ayaw natin ma-persecute. Tama? Ayaw natin masabihan ng hindi maganda. Ayaw natin mapahiya. Higit sa lahat, ayaw natin mamatay para kay Lord. Pero kung ikaw ay totoong witness ng Panginoon, having the Holy Spirit's power, ikaw ay hindi mahihiya, kapatid, mapahiya para sa Panginoon. Dahil alam mo ang katotohanan ng dala mo. Diba? Hindi ka mahihiyang ma-persecute dahil alam mo, ito ang tama. Hindi ka mahihiyang maging iba sa kanila dahil ito ang tama, kapatid. Hindi ka magko-compromise ng pananampalataya mo. Tama? Dahil ikaw ay isang martir para sa Panginoon. Marami yung Kristiyano ang ayaw gawin to dahil takot silang mamatay. Takot sila sa buhay nila. Mahal nila masyado buhay nila. Ang tanong, lahat tayo, hindi ba tayo namamatay? Lahat to tayo namamatay. Pero ang tanong, pag namatay ka, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Sa akin po, hindi sa kung ano pa man, pero isang bagay na tinuro sa akin ng Panginoon, lahat to tayo namamatay, di ba? Kahit ako, somehow nakaramdam ako ng takot. Pero tanggap ko na po yung katotohanan nila tayo mamamatay. Pero ang mas kinatatakot ko po yung mamatay akong hindi naglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ko kung saan ako mapupunta. Kaya kapatid, ikaw, na mahal mo yung buhay mo, kung saan ka mo, kung sino ka man, mas matakot ka sa mangyayari sa'yo pag namatay ka dahil hindi mo sinusunod ang Panginoon. Sabi nga po ng 1 Peter 4 verses 12 to 14, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Wag daw tayo magulat. Tayo ay nagkaroon ng pagsubok. Hello. Hello. Lang. Ng persecution. Kasi alam natin na hindi dapat ito bago. Sabi ni Pedro, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, it might be only an insult, or it might be fire, or ice, or water. You are blessed because the Spirit of glory and of God rests upon you. So kung ikaw man ay mamatay dahil kay Kristo, ikaw ay pinagpala, kapatid. Dahil ang Panginoon ay nasa'yo. Yun dapat ang goal mo bilang Kristiyano. Hindi mamamatay ka, hindi sumusunod sa Panginoon dahil mas pinahalagahan mo yung buhay mo. Yung mga bagay na mas mahalaga sa'yo. Takot ka mag-witness para sa Panginoon. Huwag ganon, kapatid. Huwag tayo ganon. Philippians 1:21, sabi ni Pablo, isa po ito sa mga paboritong verse ko, For to me to live is Christ, and to die is gain. Ito ang tamang mindset, kapatid. Kung ako ay mabubuhay ako para kay Kristo. At kung mamamatay ako, gahan ako yun. Why? Namuhay ako ng tama at para sa Panginoon. Sinunod ko ang Diyos at ginawa ko ang mission ko. Hindi yung ibang bagay. I was an unstoppable Christian, sabi ni Paul. Yun ang gustong sabihin ni Paul . Kaya kung ikaw ay witness, kapatid, courageous ka dapat. Huwag kang takot. Huwag kang mahiyain. Matapang tayo dapat. Ipamahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Kahit ano pang sitwasyon ng buhay mo. Tama? Ganun po dapat. Ngayon, whose witnesses are we going to be?
Walang iba. Jesus is witnesses. Hindi witness ng pastor mo, hindi witness ng church mo, hindi witness ng leader mo, ng kapatid mo, lalo na hindi witness ng sarili mo. Witness ka dapat ng Panginoong Jesus. Sabi nga ni Jesus, huwag kayong magmayabang na kayo ay nakakagawa ng mga kamanghamanghang bagay, kundi ang ipagmayabang nyo dahil naligtas kayo. Ang problema sa maraming Kristiyano ngayon, porket magagaling na, matatagal na, marunong na sa Biblia, may mga nagagawang kamanghamanghang bagay, ang pinagmamayabang nila yung, witness na sila ng sarili nila. O kaya malaki na yung church nila, witness ako ng church ko, ang laki ng church namin. No, we should be witnesses of Christ. No one else. Amen? Ang tanging dapat pinagmamayabang natin is dahil sa awat habag ng Panginoon, naligtas ako. At kapatid, gusto ka rin niyang iligtas, kaya ito ang pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Ganun dapat tayo, kapatid. Okay? Now, ito yung question number 3. Where are we going to be witnesses? And my third point is, unstoppable Christians fulfill their mission. Sabi doon, you will be witnesses saan? In Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ngayon, ano po ang kahalagahan ng mga bagay na to? Wala naman tayo doon. Wala naman tayo sa Middle East. Ano yung ibig sabihin ng mga lugar na to sa atin? Okay? Isa-isayin po natin. Jerusalem, nung panahon na yun, it is where they were at the moment. Yung mga disipulo. At yun po yung mga naging tahanan nila, yung Jerusalem. Kaya gusto ng Panginoon, doon ka mag-start sa tahanan mo. Doon ka mag-start sa komunidad mo. Doon ka mag-start sa trabaho mo kung saan ka nilagay ni Lord. Doon ka mag-mission, kapatid, sa paaralan mo. Doon ka mag-mission sa komunidad mo, sa mga barkada mo, mga kaibigan mo. Yun ang gawin mong mission field. Okay? Kasi doon ka, yun yung pinakamadaling access mo. Wag mo nang antayin may misyonaryo pang pumunta galing sa ibang lugar para ishira ng kapwa ang mahal mo sa buhay. Andiyan ka na eh. Wag ganon, kapatid, ha? Mission field mo yan, kaya ka nandyan. Wag mo, tatawagin ko yung missionary from Africa para shiran nila yung mga katrabaho. Hindi, kaya ka nga andyan eh. Di ba? Pero itong bagay, lagi natin tandaan. Doon din po nangyari ang crucifixion. So magiging hostile po ito. Kasi ang madalas po na mga tao nag-bring down sa atin o nagde-deny, nag-refuse sa atin pag sinishare natin is yung mga taong malapit sa atin. Okay? Pero kung babasahin po natin ang libro ng Acts, nagpatuloy po ang mga disipulo at nawin po nila ang Jerusalem para sa Panginoon. Kahit hostile po doon. Dahil alam nila may Holy Spirit sila. Amen? Pangalawa, Judea. Kung titingnan po natin, ang Judea po ay ang larger province kung saan nandoon ang Jerusalem. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Pagkatapos mo mag-win sa smaller community, doon ka sa mas malaki. Doon ka sa munisipalidad. Doon ka sa city. Doon ka sa province. Doon ka sa country. Okay? Starts from small hanggang sulom, okay? Yan ang gusto ng Panginoon. Okay? Papakita ko sa inyo yung mapa ng Judea at ng Jerusalem. Yan, kung nakikita nyo. Ayan po, nasa loob ng Judea ang Jerusalem. Okay? At sunod po doon is yung Samaria. Ang Samaria po ay isang lugar na galit ang mga Kristiyano sa mga Samaritano. Okay? Kasi po sila mix po sila ng race at ng worship practices. Pero ito po ay fulfillment sa Acts 8 ng pangako ni Jesus sa isang Samaritanong babae sa John 4 verses 1 to 42. Ang ibig sabihin nito, gusto ng Panginoon i-win mo yung mga tao kahit hindi mo sila gusto. Yung mga kapitbahay mong kaaway mo. Mahirap po gawin yon, tama? Tama? Pero ginawa po yun ng mga disipulo eh. Kasi meron silang mission. Meron silang Holy Spirit at nagawa nila ito dahil sa pagsunod nila at pagmamahal nila sa Panginoon. And remember, you're not doing this on your own. You're doing this for Christ. And if God is with you, who can be against you? Sabi nga po doon sa Proverbs 16, verse 7, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Yan ang pangako ni Lord. Kaya kapatid, huwag kang matakot iwin yung dati mong kaaway, yung kapitbahay mong chismosa. Dahil si Lord ang gagawa ng paraan para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin is ipakita yung pagmamahal ng Panginoon. Ama, you have to do your mission.
Number 4, to the ends of the earth. Ang ibig sabihin po ni Jesus doon is, kung maaralan natin yan, Bible Dictionary, ang ibig sabihin ni Lord is, the inhabited earth. Huwag ka naman pumunta sa lugar na walang tao. Paano mo mawin yun? Walang tao, di ba? Doon ka sa lugar na may tao. Okay? Ang gusto ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na may tao at i-win mo sila sa Panginoon. Okay? Ito na yung larger scope na po ito. At sa tulong ng Panginoon, magagawa po natin to. Kung susundin lang natin yung Jerusalem muna. Kaso po, hindi natin nagagawa ito kasi Jerusalem pa lang, hindi na natin mawin. Tama? Tahanan pa lang natin, komunidad natin, hindi na natin mawin. Why we're not doing our mission? Kaya kapatid, kung gusto mo maging unstoppable Christian ka, ask for the Holy Spirit. You will receive power para maging witness ka. Tama na ang pa-relax-relax kapatid. Tama na ang pa-banjing-banjing. Okay? And as our conclusion, I have just 2 questions for you. Do you want to be an unstoppable Christian? Pangalawa, what do you think you should do to fulfill your mission? Sana ang sagot natin is, yes, I want to be an unstoppable Christian. Dahil yun ang pagbabasihan ng Panginoon sa atin kung talagang sumusunod tayo, talagang ligtas tayo. Okay? Applied truth, kapatid. At sana i-desire natin para anong gagawin ko para ma-fulfill ko yung mission ko, okay? Hindi na to panahon para magpabebe at maging immature, kapatid. Okay? Malapit na po bumalik ang Panginoon. Tingnan mo yung nangyayari sa paligid natin. Wala na tayo dapat panahon mag-away-away sa sarili natin. Dapat ang focus natin sa mga lost souls. Manghingi tayo ng kapangyarihan para mawin natin sila. Yun dapat ang inaatupag natin. Hindi yung mas atupagin natin yung negosyo, yung trabaho, yung pag-aaral. Mas atupagin natin yung mission natin sa Panginoon. Tama? Kasi hindi ang pag-aaral, hindi ang negosyo, hindi ang trabaho ang magliligtas sa'yo. Mahalaga yon dito sa mundo. Pero pagdating doon, hindi mo na magagamit yan, kapatid. Sabi nga ni Pablo, mag-invest ka sa mga bagay na makalangit. Huwag sa mga bagay na makalupa. Okay? So how dare we to neglect and disobey God's command? Okay? Sabi nga ni Edmund Chan, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Ha? Kaya ito po yung tanong ko sa inyo, kapatid. Yung dalawang tanong na yan. Sana po ay desire natin to. And just an example, ito na po yung last natin gagawin. Just an example of us obeying our mission and fulfilling our mission sa Panginoon. Hindi man tayo ngayon physically makapag-hayo, pero may iba tayong ways. Kaya po itong sasabihin ko, para po ito ngayon sa mga taong hindi pa ligtas, hindi pa tinanggap ang Panginoon as part of our fulfilling of our mission for Christ. May nakikita po kayo dyan sa screen nyo, nakikita nyo po yan. Ang tawag po dyan is ambigram. Ang tawag dyan is gift of God. Natanggap mo na ba ang regalo ng Panginoon? Sabi po dyan, life, at yung isa ay death. Okay? Mamili ka, alin ang gusto mo dyan? Life or death? At kung babasahin mo yung mga nasa taas niyan, sabi doon, but the gift of God is, for the wages of sin is death. But the gift of God in Jesus Christ, our Lord, is eternal life. Now, sabi ng Romans 6:23, but the gift, or the wages, for the wages, ang ibig sabihin po nun is kabayaran, wages. Lahat ng bagay sa mundo ngayon is may kabayaran. Tama? Magtrabaho ka, may bayad ka. Bumili ka, may bayad ka. Magbabayad ka. Magpakabit ka ng internet, magbabayad ka. Kagaya po ng ginawa namin. Pero ito pa ang pinakamatinding babayaran natin. Kasalanan. Ang kasalanan po ay may kabayaran din, kapatid. Kung sino ka man na nakikinig ngayon. At ano ang kabayaran ng kasalanan mo? Kamatayan. Ngayon lahat po tayo nagkakasala. Wala sa ating banal. Or wala sa ating matuwid. Tanging sa Holy Spirit lang tayo nagiging matuwid at banal. Lahat tayo nagkakasala. At ang kabayaran nun is kamatayan. Saan po yun? Una, mamamatay yung physical mong katawan. Pagkatapos nun, yung kaluluwa mo, mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pag hindi ka nasa Panginoon at namumuhay ka sa kasalanan. Pero may pag-asa, kapatid. Ang sabi, but, meron tayong pag-asa. Ito yung hope natin. Ano yung but na yun? Yung gift of God. Ano yung regalo ng ating Panginoon, kapatid? Okay? Pag sinabi po natin regalo, libre. Tama?
Mahirapan po tayo tanggapin ang isang regalo pagka binigay sa atin tapos sisingilin tayo. Ang hirap po nun. Lalo na kung mahal, di ba? At wala kang pambayad. Susoli ko. Di ba? Wala akong regalong libre. Wala akong regalong may bayad. Ang regalo libre, kapatid. At ano po yung pinakamagandang regalo na yan? Yung si Jesus. And we will have eternal life. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid, saan ang gusto mo? Kamatayan o buhay? Ako, doon ako sa buhay. At ang kagandahan doon, wala kang babayaran. Ni kusing. Libre ito, kapatid. Libre. Ang tanging gagawin mo lang is tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo ang pagmamahal niya sa iyo dahil si Lord, si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa atin, para maligtas tayo. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, napakadali yun ang gagawin mo. Tanggapin mo lang si Jesus. Buksan mo ang puso mo at papasukin mo siya. At ngayon, kung ready ka, kapatid, tanggapin ang ating Panginoon. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, ayaw mo ng kamatayan, sundan mo ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa salita ninyo na narinig ko. Salamat din po sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na iyong isinugo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ko. Panginoon, tinatanggap ko po si Jesus sa buhay ko bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Pinapapasok ko po kayo, Jesus, at hayaan niyong baguhin niyo ako at gawin niyo po akong kagaya mo. Kung ako ang sa mundong ito, sa kaluwalhatian pangalan mo. Kayo na po ang bahala sa akin, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mga alalahanin ko, at sa kinabukasan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kapatid, kung sino ka man na tumanggap, congratulations, mahal ka ng Panginoon at hayaan mong bukas ang puso mo at si Kristo ang magbabago sa'yo para ikaw ay maging isang unstoppable Christian. Again, unstoppable Christians are Holy Spirit-filled. Unstoppable Christians are courageous in their claims. Witness ka, kapatid. And unstoppable Christians fulfill their mission. Walang awol na Kristiyano. Amen? Kung tunay kang Kristiyano. Kaya po, let's pray. Father God, salamat Diyos sa gawaing ito, sa umagang ito. Salamat sa salita ninyo. Kayo na po ang bahala, Lord God, sa kakulangan ko, Panginoon. At kayo po ang magpala sa lahat ng taong nakinig nito, Panginoon. Hayaan niyo magbigay ng kalakasan, inspirasyon, Lord God, at motivation challenge sa bawat isang mga salita namin. Pagbabago, Panginoon. At hayaan mo pa, lalo pa namin yakapin ang kaligtasan na ito at gawin namin ang mission namin. Let us be unstoppable Christians for you, Father God. At hayaan nyo, Lord God, lalo naming maranasan pagmamahal nyo. Nang sa gayon, Lord God, ay hindi ho kami magkaroon ng dahilan para hindi namin kayo sundin, Panginoon. And we will surrender our lives to you. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, mamatay kami, kunin nyo na kami, sa harap nyo po kami, ay proud na haharap sa inyo, Panginoon. At sa piling nyo po kami pupunta, Panginoon. Salamat na Diyos sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.